1 year and 4 days ago, September 4, 2024, si VP Sara po ay mayroong sinabi sa isang interview na may 2 tao lang ang kumukontrol ng kaban ng bayan. Pinangalanan niya si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ang nangyari po ay nag-resign si VP Sara sa DepEd noong June 19, 2024 and hindi na niya nakayanan dahil sunod-sunod na taon, 2023, from 5 billion sa construction ng school buildings ay in-increase ang insertion na budget sa line item na yan to 15 billion. But accordingly, ng 2023, ang 10 billion na yan ay hindi nagdaan sa kaniyang management and control. Naalala nyo, sinabi niya, meron siyang videotape dito na hinihingi sa kanya ang pera na to ng isang malapit na tao, pinakamalapit na tao kay President Marcos Jr. Noong 2024, huwag tayong makakalimot na ang 19 billion with the same line item from 19 billion in-increase na naman ni Romualdez at ni Saldico to 24 billion. Mga kapatid, nakakalimutan natin na ang mga ito ay sinabi lahat at even branded si VP Sara, ni Martin Romualdez at ni Saldico na siya ay budol at scammer. So those were the narratives that were given to VP Sara until such time they really moved for her to be impeached. Ngayon, ang dami nang nagra-ride kay Senator Marcoleta. One day, after ng election, sinabi talaga ni Senator Marcoleta na during his travel, nakita niya ang mga flood control na projects, some of which are substandards and others are ghost. Huwag niyong kalilimutan na ang mga taong ito na si Joel Villanueva was passionate in the Senate hearing saying na bakit ang blood bank or the treasury of the Philippines is given to Saldico, and in that narratives, Joel Villanueva ay binigyan ng profile or dossier ang Saldico na maraming mga pagnanakaw at ombudsman cases na nakafile sa kanya. And yet, now, binabalikan ng isang magnanakaw na engineer na si Bryce, na si Joel Villanueva daw, ay binibigyan niya ng 30% at si Javier Ejercito ng kickback. Kasinungalingan po. Why would you, in your normal mind, makinig ka sa mga kawatan na to kaysa sa isang Senator Villanueva na tinulungan ni Senator Ping noon na ilinis din ang kaniyang pangalan sa mga akusasyon ng mga kawatan ng mga contractors na to.
Ang sabi nga ni Senator Joel Villanueva, kung sino yung lumalaban, siya yung gustong tamaan. So, kawawang Senator Marcoleta, he was the one who started this. Pero ang sambayam ng Pilipino, Senator Marcoleta, nasa likod namin kayo at salamat at naumpisahan mo to. Ang mga highlight kahapon sa pagbubunyag ni Ping Lacson, ang pinakagusto ko ay ang pag-follow up ni Senator Marcoleta, kasi parang tinatakpan na ang mga tao na mga engineers ang umubos lamang. But Marcoleta overemphasized and underscored the fact that this Undersecretary of the Department of Budget and Management, Maria Catalina E. Cabral, sa Planning and Public-Private Partnership ay ang nag-i-insert ng bilyong-bilyong pondo galing sa foreign assisted project mula pa ng 2023. In fact, ang foreign assisted project ay binigyan siya ng advice to adhere to the ceiling given to this person, Maria Catalina E. Cabral, kasi she is being found to be inserting budget. In fact, tumawag itong Yusek Cabral herself asking to submit proposal for the National Expenditure Program sa office ni Tito Soto. Ngayon, wag natin kalilimutan, inililihis po. Yun ang sabi ni Senator Joel, if you cannot convince them, confuse them. So lahat na lang yan sasabi ng kung sino-sino na mga senador. And nakakalungkot na ang isang congressman pipit-pitin sila Diskaya to name names from the Senate in order for them to get back na malaman ang mga katotohanan ng mga kawatan na congressman sa kanila para amanos. Balik po pala tayo kay Senate President Jesus Cordero noon na inatak nila na inilagay niya sa kaniyang certificate of candidacy na nag-donate ang isang contractor. Yan po ay nakalagay sa kaniyang report at hindi niya itinago at wala pong nag-question na sino man ng donation na yan kung hindi ngayon lang. So, di ba, tainted ng malis ang mga ito na hindi naman ito itinago ni President ng Senate Escudero. Ang nakakalungkot sa lahat, ang isang DPWH bunuan na related sa mga contractor ng Maglantes na 40% lang daw, sabi ni Ping Lacson, ang pumupunta talaga to project. Ika nga ni Senator Marcoleta, hindi lang mga halangang kaluluwa. At bakit ganyan? Ganyan ka-strong mangawat ang mga to. Balik po tayo dito sa pundasyon ni BP Sara na sinabi, at least the name and name or not mentioned ay talagang si Martin Romualdez at saka si Saldico lamang na isang party list, hindi nga district representative ang binigyan ng power ni Martin Romualdez to
provide those budget insertions. Sana ang isang DBM secretary ay tanggalin na rin itong Cabral na to. Bakit hindi agad nag-a-action ng mabilis? And salamat kung totoo ngang naglilinis na ang presidente ngayon. Ulitin natin, sana linisin ang mga ito at sana mag-vote ng maayos sa change ng House Speakership. Bakit inaantala pa yan? A name cannot be mentioned. A name cannot be mentioned. At napaka-obvious, halos buong Pilipinas na alam. Pero nagmamaang-mangangan at mga tao. So, salamat kay Senator Marcoleta sa flood project na yan. At sana extensively, yung mga insertions na yan, hindi lang sa flood control, kundi sa mga buildings, infrastructure, public highways, at lahat ng mga hospitals na infrastructure. Tingnan ang mga insertions na yan at i-quantify. Gusto ng Pilipinas malaman ilan ba talaga ang nakawat lahat-lahat sa mga over and above na insertions na yan. Uulitin natin, hindi tanga ang mga Pilipino at hindi ito mangyayari kung walang basbas ng malaking tao. Thank you for listening to this far.